Good day, mga kanormal. Ngayon ay pag-usapan natin ang McDonald's, isa sa pinakamalaking fast food chains sa mundo. Ang brand na ito ay kilala sa pagiging abot-kaya at sa mga junk food nila. Pero sa ngayon, mag-focus tayo sa pagiging abot-kaya nila. Ang mga burger ng McDonald's ay kilala dahil dito, kaya ginagamit sila para pag-aralan ang pagkakaiba ng presyo, mga exchange rates ng currency at pati na rin ang inflation. Pero ngayon, nagbabago ang kwento, nahihirapan ang McDonald's. Ang brand ay nagre-report ng pagbaba ng sales worldwide, bumaba ito ng 1%. Ang shares ng McDonald's ay bumagsak ng 15%. Bakit? Dahil masyado ng mahal ang kanilang burgers para sa mga customers at marami ang mas pinipiling kumain na lang sa bahay. Ang susunod naming ulat ay magpapaliwanag kung bakit. Sino ba naman ang hindi gusto ng McDonald's? Kahit sa almusal, tanghalian o hapunan, konti lang ang tatanggi sa ideya ng isang McDonald's meal. Ang pinakasikat na burger joint sa mundo ay mayroong pagkain para sa lahat. Sa loob ng dekada, ang brand na ito ay tinangkilik ng lahat ng edad mula sa mga bata hanggang sa mga world leaders at pati mga dating presidente. But this thing you pulled off, it's amazing. A big and tasty for just $1. Pero ngayon, ang universal appeal ng McDonald's ay nasusubukan. Ang kumpanya ay nag-ulat ng bahagyang pagbaba sa sales, bumaba ito ng 1% mula Abril hanggang Hunyo. Sa mga numero, hindi ito mukhang malaking bagay, pero ang McDonald's ay nagpapakita ng mga significant signs of stress. Ang pagbaba ng sales ay unang beses mula noong 2020 kung kailan ang global pandemic ay nagpuwersa sa milyon-milyong tao na manatili sa bahay at magsara ang mga negosyo. Ang post-pandemic recovery ay naging mahirap para sa burger maker matapos ang initial na optimismo, nagkaroon ng slowdown. Noong Pebrero, ang CEO ng McDonald's na si Chris Kempczinski ay umamin na ang mga tindahan ng McDonald's ay nakakakuha ng mas kaunting order. Ang mga customers na kumikita ng mas mababa sa $45,000 kada taon ay tumigil sa pag-order. Ang mga low-income customers na ito sa Amerika ay nasa 40 milyong households o 100 milyong Amerikano. Malaking bahagi ng mga ito ay mga customers ng McDonald's dahil sa pagiging abot-kaya nito. Ngayon, mas pinipili na nilang magluto na lang sa bahay. Para sa kanila, masyado nang mahal ang isang McDonald's burger. Ang presyo ng ilang mga items sa menu ng McDonald's ay tumaas ng husto. Halimbawa, sa isang outlet sa US, ang isang cheeseburger ay nasa $8 na. Dati, ang parehong burger ay nasa $1 menu. Ang mga tumataas na presyo na ito ay hindi maganda ang pagtanggap ng mga loyal customers ng McDonald's. Nagtungo sila sa social media upang magreklamo. Nahihirapan din ang McDonald's sa ibang bansa. Sa China, mas kaunti ang mga customers nila at sa West Asia, ang mga boycott calls dahil sa giyera ng Israel sa Gaza ay nagdulot ng pagbagsak ng negosyo. Pero ang pinakamalaking dahilan ay ang presyo. Sinusubukan ng McDonald's na solusyonan ito, tinatangkang pababain ang mga presyo, pero sa gitna ng cost of living crisis, mahirap ito. Hindi lang McDonald's ang nahihirapan, pati na rin ang mga food chains tulad ng Starbucks, KFC at Pizza Hut ay nag-ulat ng pagbaba ng sales. Ang fast food ay hindi dapat luxury pero nagiging ganito na ito. At ito ang News Normal PH, ang balitang kumakalat na parang virus.